ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ini ang Radyo Pilipinas News. Adlaw kita subong sa Lunes, Hulyo 14, tuig 2025. Talo sa inyo regular nga Anchorman Janelle Baclay, ako ang inyo alagad Marian Grace Aranyata, kagkaron sa aton mga headline. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. natala na nga pangunahan ng groundbreaking ceremony sang passenger terminal building sang Katiklang Airport subong nga Lunes. Rebelde nga may sampaw-sampaw nga kaso na aresto sang kapulisan sa Banwa sang Miagao. OFW halin sa Singapore gindakop sa Iloilo International Airport bangod sang reklamo nga estafa. Iloilo City Mayor Raisa ipatawag sa isa ka sinapol ang DPWH na tuwing sa problema sa baha sa syudad sang Iloilo. Masobra 300 ka pamilya sa Bacolod City gin-evacuate bangod sa pagbaha. DSWD Field Office 6 nakapalabot sa masobra 759,000 pesos nga asistan sa mga naapektuhan sa Southwest Monsoon sa Western Visayas. Probinsya sang Iloilo nalabawan ang national target sa contraceptive prevalence rate. Kag-scholars ang National Commission for Indigenous Peoples labing una nga ati gikan sa Boracay nga kabahin sang Philippine National Police. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:04 sa aga. Radyo Pilipinas News. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Nadala na nga magbisita sa probinsya sang Aklan subong nga Lunes, Hulyo 14, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang groundbreaking ceremony sa tukuron nga passenger terminal building sa Godofredo P. Ramos Airport o kon Katiklan Airport. Magluwas kan kay DOTR Secretary Vince Dizon kag DPWH Secretary Manuel Bonoan, ginalauman nga maging kaupod sang presidente sa aktibidad si Ramon ang chairman kag chief executive officer sang San Miguel Corporation nga majority stakeholder sang paluparan. Ang tukuron nga building ang ginalauman nga magapanami sang passenger experience kag magapataas pa sang tourist arrival sa paluparan nga nagaserbe nga gateway sa sikat nga isla sang Boracay. Nauna na nga gipabutyag ng Secretary Dizon nga target nga makumpleto ang proyekto bago pa man matapos ang termino sang presidente. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 3 most wanted person sa Western Visayas kagkatapos ang New People's Army sa Barangay Dawog, Miagao, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Dario sa 66 anyos, taga Banwa sa Tubungan kay nagapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso kriminal. Ini ang robbery with serious physical injury,
attempted murder kag frustrated murder. Nalakip mga ng suspect sa DILG DND's most wanted CTG personalities. May cash reward nga 550,000 pesos nga gintanyag agud madakop siya ang angot sa mga kaso sini nga robbery kag serious physical injury. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OFW halin sa Singapore gindakop sa Iloilo International Airport bangod sang reklamo nga estafa. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dakop sa Iloilo International Airport ang 42 anyos nga overseas Filipino worker halin Singapore bangod sang reklamo nga estafa nga ginpasaka sa iya. Hini sa tapos nga mag-coordinate ang Bureau of Immigration sa Paluparan, pinaagi sa warrant of arrest kag alert list order batok sa iya. Kindalang akusado sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital para sa medical examination antes gindiretso sa Cabanatuan Municipal Police Station para sa documentation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa ipatawag sa isa ka sinapol ang DPWH tuhoy sa problema sa baha sang syudad. Nagabalik para sa detalye sang balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipatawag ni Mayor Raisa Treñas ang Department of Public Works and Highways agud hambalan ng problema sa baha sa pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde ila paghahambalan kaupod ang DPWH ang mga pamaagi agud masabat ang baha sa barangay Kamalig, Lanit kag Buntatala. Isa sa mga gintumod nga rason amo ang nagapadayon nga proyekto sang ahensya sa lugar. Dugang pa ni Treñas, kinahanglan mangin proactive para sa tinutuyo nga mangin resilient kag more livable ang syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ang labot sa 301 ka pamilya o kon 875 ka individual sa Bacolod City ang gin-evacuate sa mga volunteers ang Philippine Red Cross kag ibang pang grupo bangod sa pagbaha nga resulta sa malawig nga pag-ulan. Sunod sa Bacolod City Government, ang mga evacuee naghalin sa Barangay 3, 8, 10 kag 17 pati na sa Barangay Banago, Bata kag Villamonte. Bilang inisyal nga bulig, nagpalabot sang relief items ang city government, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Lakip diri ang tubig, food items, hygiene kits, ulunan kag habol. Magluwas sa Bacolod City, apektado man sa pagbaha ang pila ka residente sa Talisay City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nakapalabot sa masobra 759,000 pesos nga assistance sa mga naapektuhan sang Southwest Monsoon sa rehiyon. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpalabot sa masobra 759,000 pesos nga assistance ang DSWD Field Office 6 sa mga pamilya sa rehiyon nga naapektuhan sang ulan kag flash flood bangod sa Southwest Monsoon o kon habagat. Lakip sa ginhatag sang ahensya sang Sabado, Hulyo 12 sa apektado nga pamilya ang family food packs. Sandig sa Disaster Response Operations Management, Information and Communication o Condromic sang DSWD 6, as of July 12, may 5,694 ka pamilya o kung masobra sa 25,000 nga individual ang naapektuhan gikan sa munisipalidad sang Leganes ug San Dionisio sa Iloilo, maayon sa Capiz, Iloilo City kag Bacolod kag Talisay City sa Negros Occidental. Nagpagawa ng mga sang direktiba sa DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estemper sa Disaster Response Management Division nga i-monitor ang sitwasyon sa mga local government unit nga naapektuhan sa mabaskog ng ulan kag flash flood kag gilayon nga maghatag sang relief assistance. Samtang may naka-standby nga masobra sa 159 million pesos nga bili sa relief assistance ang DSWD6 nga handa i-augment sa mga kinahanglan nga local government unit nga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa ginpangunahan ng citywide clean-up kick-off. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang kick-off sang citywide clean-up kada Sabado. Ang puksaan kontra basura kick-off ginhiwat sa San Juan sa distrito sang Molo nga suno sa alkalde isa sa may mataas nga kaso sang dengue sa syudad. Ginbuylugan ng clean-up sa mga city councilor, barangay officials ng San Juan, mga homeowners association members, barangay nutrition scholars, barangay health workers, barangay service point officers kag ang senro kag GSO personnel. Sunod sa city government, ang pagpanglimpyo kada Sabado isa ka epektibo nga pamaagi para matap na ang mga masakit nga sarang matugas ang mahigko nga palibot lakip na ang dengue. Sa piyak nga bahin ginpasalamatan man sang alkalde ang senro kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpatuman naman sang coastal cleanup sa distrito sang Arevalo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo nalapawan ang national target sa contraceptive prevalence rate. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nalapawan sa probinsya sang Iloilo ang national target sa contraceptive prevalence rate o CPR sang pungsod siling nga tuig. Gimpayag ni Dr. Ronnie Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office nga yara sa 36.85% ang contraceptive prevalence rate sa probinsya nga mataas sang sa 30% ka national target. Pahayag ni Dr. Labis nga covered sa family planning program sa probinsya ang women of reproductive age nga nagaedad 15 to 49 years old nga may unmet needs sa family planning. Ang mga babae nga may unmet needs sila ang yara sa reproductive age nga 15 to 49 years old nga sexually active, pwede magbusong pero hindi gusto magbusong bangod sa spacing o kung hindi naginluya magpaminata pa apang wala nagausar sang anuman nga method sang contraception. Ang key indicators sa family planning ang mga contraceptive prevalence rate ginabasihan sa pagkuha sang rate sang women of reproductive age nga nag-edad 15 to 49 years old nga nagagamit sang contraception. Samtang ang pills ang mga nagapanguna nga method sang family planning sa probinsya nga ginsundan sang injectables. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-donate sang dugo ang 350 kapasinhon sa ginhiwat nga bloodletting activity sining karon lang. Ginhiwat ang ugyon para sa pasinhon, dugo mo kabuhi ko nga bloodletting activity sa City of Pasay Arena. Tinutuyo sang aktibidad nga ipalapnag ang pagboluntaryo kag maayong epekto sa pag-donate sang dugo sa ikaayong lawas. Ang kahiwatan ang ginorganisa sang lokal nga panguluhan sa Pasay City, kaupo ng Office of the City Sports and Development kag medical team gikan sa Western Visayas Medical Center. Ginhaylo naman ni City Health Officer Dr. Phoebe Palomo ang mga atleta kag ang publiko nga mag-donate sang dugo kag gin-highlight niya ang koneksyon sang maayong ikaayong lawas, sports kag serbisyo sa komunidad. Pila sa nag-donate sang dugo ang katapos ang Special Action Force, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag Philippine Air Force. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 250 ka persons with disabilities benepisyaryo sang cash for work sa Guimaras nagbaton sang sweldo. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas sa payout ang DSWD Field Office 6 Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services sa Concalay Seeds sa person with disability sa Sibuna Guimaras na benepisyaryo sa Cash for Work program. Naglabot sa masobrang 1.2 million pesos ang ginrelease sa 250 ka benepisyaryo lakip ang 20 ka benepisyaryo sa idanom naman sang therapy project. Kada benepisyaryo nagbato sa tig 5,130 pesos para sa pulo ka adlaw nga pag-render sang ubra. Lakip sa ila ubra ang gardening, pagdumala sang community building, kag pag-upod sa clean-up drive sa ilatag sa kabarangay. Ang mga PWD naman nga wala nakaubra ang gimpahanugutan nga irepresenta sang ila himata. Samtang sa idalam sang therapy project, ang caregivers ang person with permanent total disabilities nakabaton sang training kag ginhatagan sang pareho nga kompensasyon sa ila pagbantay sa ila himata nga PTD. Isa sa mga benepisyaryo si Jasmine Gallo gikan sa Barangay Concordia. Nagpayag sa iyang pagpasalamat si Gallo sa gobyerno sa paghatag sa oportunidad sa ila para makaubra sa ilatag sa kakomunidad samtang naga-income. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Samtang gimpirmahan sa Prime Electric Holdings Incorporated kag Saudi Arabian company nga Aqua Power ang joint study agreement para sa pagpasangkal sa pagtuon sang renewable energy potential sa mga isla sang Panay, Negros kag Palawan. Nagpirma sa kasugtanan ang presidente sang Prime Electric nga si Mr. Roel Castro kag ang Chief Investment and Development Officer sang Aqua Power nga si Tomas Brostrom. Ang Prime Electric amo ang holding company sa private distribution utilities nga More Power sa Iloilo kag Negros Power sa Central Negros nga nagpakita sa maayo nga serbisyo kag barato nga kuryente paagi sa ilang mga moderno nga kagamitan. Samtang ang Aqua Power ang kilala sa patag sang power generation kag desalinated water solutions nga naga-operate sa 14 ka mga nagkalain-lain nga pungsod. Kabahin sang ila portfolio ang large-scale renewable conventional power plants nga nag-focus sa low-cost energy projects. Tinutuyo sang pagtuon nga mas mapanubo ang presyo sang kuryente paagi sa paggamit sang renewable energy kag sa energy storage technologies sa Negros, Panay kag Palawan. Sandig sa ginpermahan nga kasugtanan nakatala na maghatag ang Prime Electric sang technical data kag ibang pang impormasyon sa potensyal nga renewable energy generation project sa mga lugar nga manginkabahin sa pagtuon sang Aqua Power naman nga nagapanguna sa paggasto sa pagpatindog kag operasyon sang proyekto. Radyo Pilipinas News. Mga fresh graduate nagbuylog sa ginhiwat nga mid-year inter-school job fair sa Rojas City. Siyando sa 62 ka aplikante hard on the spot. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Nagupod ang mga fresh grads sa mid-year inter-school job fair 2025 sa Rojas City, pinaagi sa Public Employment Service Office, Rojas City. Sa 1,360 ka-registered applicants, 162 ang HOTS o kon hired on the spot. Suno kay Mayor Ronnie Dadivas, bangod bag-o lang natapos ang graduation, madamo ang graduates nga nagapangita sang trabaho. Ang lihok pamaagi sang local government, agud hindi na mabudlayan kag magastuhan pa ang mga fresh grads sa pagpangita sang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpainalom sa 3 ka adlaw nga product development program ang 11 ka micro, small and medium enterprises o MSMEs gikan sa Alimudian, Dueñas, Gimbal, Haniway, Leganes, Leon, Maasin, Tigbawan kag Iloilo City. Ang aktibidad nga gipatigayon sa Department of Trade and Industry Iloilo katuwang ang Design Center of the Philippines sumalin Hulyo 9 tutub 11. Nagatuyo nga panamion pa ang disenyo, kalidad kag market potential sa mga lokal nga produkto. Sa programa, aktibo nga nagpakigbahin ang mga MSME sa mga hands-on consultation, market trend analysis kag design refinement session, kaupod ang mga eksperto nga miyembro sang DCP. Lakip sa ilang mga produkto ang mga aksesorya, dekorasyon kag gagamitan sa sulod sa puluyan nga human sa kahoy, kawayan, pandan kag iban pa nga materyales halin sa probinsya. Ang mga pagbag-o sa disenyo kag kalidad sang ilang mga ginapabugal nga mga produkto ginalauman nga masaksihan sa karon nga tuig nga Artisanias di Iloilo kag Panublion Trade Fair. Radyo Pilipinas News. 11 ka public sector employee organization sa Western Visayas nagbaton sang CNA Certificates of Registration sa katunga sang tuig 2025. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Gin-awardan sang Collective Negotiation Agreement, Certificates of Registration ang 11 ka Public Sector Employee Organizations o kang PSEOs sa Region 6 sa first half sang tuig 2025. Ang mga tagbaton amo ang Capiz State University Faculty Association, Local Employees Association of Pavia, Kalibo Association of Municipal Employees, Barotac Viejo Local Government Unit Employees Association, Local Government Unit of Sara Employees Association, Ibahay Municipal Government Employees Association, Tibiao Antique Municipal Employees Union, Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology Teachers and Employees Association Incorporated, Guimaras State College Federated Faculty Association,
LGU Nawaan Employees Association kag ang Panay Presidential Employees Association. Ang CNA registration isa ka mayor nga achievement para sa mga employees organization nga nagamarka sa isa ka importante nga tikang sa paghatag sa ila sang gahom sa pagrepresenta sa ila mga miyembro sing mas epektibo. Ginaporma sini ang mga kasugtanan sa tunga sang pagdumalahan kag sa mga accredited nga PSEOs matapos nga makomply ang kinahanglanon nga mga dokumento. Ginapabakod man sini ang papel sa mga EU sa pag-advokasya sa kaayuhan kag kinamatarong sa ilang mga katapos samtang ginapasanyog ang isa ka hayag ka kooperatiba nga sistema sang serbisyo sibil. Ang Certificates of CNA Registration ang gin-award sa mga CSE Region 6 Field Directors, representantes ng Union kag Head of Offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ngaging kilala sa Department of Agriculture Agricultural Training Institute nga isa ka learning site for agriculture ang San Julian Multipurpose Cooperative sa Banwa sang Badyangan. Ang asosasyon nga ginabuligan sa Department of Agrarian Reform, ang labing unang Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Bugos nga Kabisayan na Katundan nga nagbaton sa nasambit nga accreditation. Ini natingayon matapos nga na-comply sang organisasyon ang tanan nga requirements nga gindatala na sang DAAT. Nahibaluan nga sa 2015 ang kooperatiba ang nagserbe nga una nga site sang Farm Business School Program sang DAR sa rehiyon ka nakatapos ang 34 ka Agrarian Reform Beneficiaries kag non-ARBs. Magluwas sa Certificate of Accreditation, ang San Julian MPC nagbaton man sang cash grant valor 150,000 pesos para pasanyugon ang ilang nga operasyon kag kapasidad. Samtang bangod sa accreditation, ang kooperatiba mahimo na nga maghiwas sang farmer-led trainings, magpaambit sang ila best agricultural practices, kag magpasundayad sang ila sustainable agri-enterprise models nga ginalauman nga makabulig hindi lang sa ila mga miyembro, kundi pati na sa ibang pang mangunguma sa mga kaingod nga banwa kag probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga ahensya sang gobyerno nag-convene para sa orientation sang livelihood programs para sa mga OFW kag ila pamilya. Riyari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-convene ang mga ahensya sa gobyerno para sa isa ka orientasyon sa mga programa kag serbisyo palangabuhian para sa overseas Filipino worker kon OFW kag ila pamilya. Gintipon sa Department of Migrant Workers kon DMW6 kag Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Region 6 ang mga ahensya sa gobyerno lakip ang Department of Science and Technology, Department of Agriculture kag Department of Labor and Employment para sa isa ka orientasyon. Tinutuyo sini nga pasangkaron pang ihibalo sa mga frontline staff sa mga existing nga livelihood opportunities kag i-equip ang mga partisipante sa mga up-to-date nga impormasyon para sa convergence mechanism kag referral para sa mas matalunsay nga service delivery. Ang kahiwatan ng isa ka interagency collaboration para sa economic reintegration sa mga nagpauli nga OFW. Nangin paalagyan man ang kahiwatan para magplaster sa isa ka plano nga nagaupod sang livelihood support sa case management kag reintegration services sa mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sini na nga Lunes, Hulyo 14, magasugod na ang biyahe sang MV Maria Cristina 1 nga may ruta si Mirara Kaluya Beruanga kag vice versa. Ini ang kinanunsyo ni Mayor Rachel Kent Lane sang Kaluya Antique. Sunod sa alkalde, natigayon ang bag-o nga ruta pinaagi man sa kooperasyon sang Simirara Mining and Power Corporations. Giin pasalig ni Lane nga himuon sang LGU ang tanan agud mapahagan-hagan ang kabudlay sa mga biyahero padulong kag pagwa sa Simirara kag Kaluya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resort sa Boracay nominado sa Philippines Best Wellness Retreat 2025 sa World Spa 2025. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga nominado ang Mandala Spa and Resort Villa sa Boracay, Aklan sa Philippines Best Wellness Retreat 2025 sa prestiyosong World Spa Awards. Ginpalabot sa pamunuan ng ila pasalamat kag ginapangabayang publiko nga suportahan ang ila nominasyon pinaagi sa pagboto. Agud makaboto, magpadulong sa worldspawards.com, mag-register, mag-login gamit ang personal account, magpadulong sa Asia category, i-click ang Philippines Best Wellness Retreat 2025
kag pilion ang Mandala Spa and Resort Villas. Nagapanawagon naman ang Malay Boracay Tourism Office sa publiko nga butuhon kag ipakita ang suporta sa Mandala Spa and Resort Villas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nag-obra sa Maragta si Police Officer Olimar Tambuon bilang labing una nga ati gikan sa Boracay nga nangikabangin sang Philippine National Police o kon PNP. Si Tambuon grantees sang Education Assistance Program kag Board Exam Financial Assistance sang National Commission for Indigenous Peoples o kon NCIP. Tuig 2023 sa natapos si Tambuon ang kurso nga Criminology sa Aklan State University New Washington Campus kag sang 2024 naman sang napasar niya ang licensure examination. Sinilang ang Hulyo 4, opisyal nga natapos si Tambuon ang iya paghanas sa Police Regional Training Center 6 sa Bacolod City. Sunod sa NCIP ang istorya ni Tambuon pamatuod kung paano sarang nga bag-uhos ang suporta kag determinasyon ang kabuhi sang isa ka tawo. Nagalaom ang komisyon nga magaserbe nga inspirasyon kag paglaom ang kabuhi ni Tambuon sa ibang pangatumandok nga pamatanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, las 8:27 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag amoyan to ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Radyo Pilipinas News, adlaw kita subong sang Lunes, Hulyo 14, tuig 2025. Sa ngalan sang amon mga katuwang technical sa studio, Alan Defante kag sa amon transmitter Joe Sotahero. Para sa Bagong Pilipinas, ako ang inyo tagbalita, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.